natin ngayon ay, pakita natin, strengthened in the struggle. Pwede bang mas malakas na tinig? Come on, every one of us. 1, 2, 3, go. Strengthened in the struggle. Kahit po, ang isang tinagurian na masasabi nating apostle ng Panginoong Diyos na buhay at nakapagtayo siya ng maraming mga churches kung ikukumpara sa 12 apostles. At siya rin po yung ginagamit ng Diyos mightily sa maraming mga tao, kahit yung mga patay, nabubuhay. Kung alam niyo po yun, last Sunday din nakwento ko, merong isang bata habang siya po ay nangangaral, nakaupo sa window, sa bintana, then nakatulog during time ng preaching. Diba? And ano nangyari? Dahil nakatulog, siya ay bumagsak, ulo, patay. Pero si Apostle Paul, siya po yung nag-pray at ano nangyari? Nabuhay. Kaya sabi mo sa katabi mo, again, huwag kang matutulog. Okay? And alam niyo po, isa rin sa nangyari sa Bible na kung saan si Apostle Paul kapag nag-pray siya sa may sakit, ano nangyayari? Gumagaling. Diba? Tayo, nakailang pray na tayo, gumagaling ba ang pinagpipray natin? Or nabubuhay ba yung tao na yon o namamatay? Di ba makita natin, iba yung experiences niya sa kanyang buhay. And alam niyo po, isa na rin na makikita natin kay Apostle Paul, marami rin siyang spiritual experiences. May pinapakita si Lord sa kanya na sa kanya lang talaga exclusive, sa iba hindi. May ibang na pinapakita si Lord na po pwedeng especially lang sa kanya, sa iba hindi. Yung iba rin may pinapakita sa ibang tao, sa kanya hindi. Pero nonetheless, kung ikukumpara natin yung mga experiences ni Paul, pwede niyang masabi sa sarili niya, ay, ako na yung mataas na level kung ikukumpara ko sarili ko sa iba. Pero tignan niyo po yung sinabi niya sa mga Christians sa 2 Corinthians 12, verse 9 to 10. Si Lord po ang kumausap kay Paul at this time and shinare niya ito. Ang sabi ni Paul, ganito ang kanyang sagot. Si Lord po nagsasalita nito kay Paul, ano? Ang sabi ni Lord sa kanya, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo. Sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Again, can we read that verse aloud? Yung simula sa ang kagandahang loob. 1, 2, 3, go. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo. Sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Madalas parang inaakala natin or gusto nating sabihin, ikaw yung malakas lagi, parang kahit anong battles, anong problem, yung harapin mo sa buhay mo, parang feeling mo lagi mananalo ka. No? O kaya nagawa mo magtagumpay dahil sa sarili mong lakas. Pero si Paul din, hindi natin nakikita lang natin madalas yung magagandang na-achieve niya, mga goals na nami-meet niya. Hindi natin nakikita sometimes yung behind the scenes ng kanyang buhay. Diba? Yung mga failures na naranasan niya. Yung mga kahinaan na nararanasan niya sa kanyang buhay. And perhaps, ang bawat isa rin sa atin, katulad ni Paul, pwede tayong malakas sa isang bagay, pero mahina rin naman tayo sa iba. Tama ho ba yun? Pwedeng, oo nga, marami kang alam na verses sa Bible, present ka, lagi sa services, meron kang connect group, pero baka naman, pagdating sa pananalita, ikaw ay mahina. Baka kapag nagsalita ka, uutal-utal ka. Baka rin naman, meron kang low self-esteem. Pagtayo mo, nahihiya ka. No? Pwedeng ganun. Pero kapag nagawa mo na tumayo sa unahan, at nagawa mong i-testify yung tungkol kay Jesus na hindi ka nahiya, ano po yun? Hindi yun sa sarili mo lang, kundi nagawa mo yun dahil sa kabaitan ng Diyos sa buhay natin, sa biyaya ng Diyos sa atin. And si Paul, sabi niya, ang ganito,
kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Sino sa inyo alam niyo yung kahinaan niyo? Saan kayo mahina? Pagdating ba yan sa pagmamanage ng pera? Meron ba kayong mababang pagtingin sa sarili ninyo? Saang area kayo mahina? Pagdating sa pananalita, pwedeng magaling ka. Pero sa pagbasa at pagsulat, baka mahina ka. Pero kapag napagtagumpayan mo, yung challenge na yan sa buhay mo, yung kahinaan mo, hindi yan ikaw talaga, pero biyaya yan ng Diyos sa buhay mo. Kaya tingnan niyo po, sabi niya, verse 10, sabay-sabay nating basahin ng malakas na tinig. 1, 2, 3, go. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan. Mga pagkutya, mga kahirapan, pag-uusig at kagipitan. Sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Now, tignan po natin ang mga sarili natin ngayon, saan tayong bagay mahina. Hindi ibig sabihin, pag mahina ka, hayaan mo lang na mahina ka. Hindi po yung ganon. Kung hindi lahat tayo talaga dahil tayo ay tao at hindi naman natin kayang gawin ang lahat ng bagay, meron tayong kanya-kanyang pag-uugali. Meron tayong kanya-kanyang klase ng kayang buhatin na bagay, kayang pagdaanan na problema. May mga kanya-kanya tayong likes and dislikes. Ibig sabihin, merong mga kahinaan tayo na pwedeng, kahinaan mo ngayon, pero yung katabi mo, iba pala yung kahinaan niya. Pwedeng yung katabi mo ngayon, tignan mo yung katabi mo ngayon, malakas yan dun sa bagay na mahina ka. Tapos ikaw, malakas ka naman dun sa bagay na mahina yung katabi mo. Okay? Pero, eto no, sa gitna ng mga kahinaan, nararanasan mo ba yung kasiyahan? Hindi ibig sabihin ito, tumatawa ka, mahina ako. Hindi ganon. Kung hindi, nararanasan mo na kontento ka, nararanasan mo na, okay, magpapatuloy pa rin ako. Nag-fail man ako sa ganitong bagay, pero magpapatuloy pa din ako. Imagine niyo na lang mga kapatid, kung merong mga tao na tumigil sa failure nila. Nakikita niyo ba yung mga ilaw natin sa paligid dito? Ang ilaw natin sa paligid dito, kung wala pong nag-imbento or nagpursige na Thomas Alva Edison sa kanyang buhay, nagpursige na magsabi na, okay, nagkaroon ako 999 failures at isa lang ang pumasa. O isa lang yung naging success. Tingin nyo kung tumigil siya sa ika-1,000th niya na time, maiimbento niya kaya ang light bulb? Hindi. Pero dahil may isang taong hindi tumigil sa failures niya, may isang tao na, o nga, kahit dumating ang maraming palpak na bagay sa kanyang buhay, hindi siya sumuko, magkakamit din ng tagumpay. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magtatagumpay ka. Come on, yung encourage mo naman yung katabi mo ngayon, sabihin mo sa kanya, magtatagumpay ka. Amen? Number 1, napaka-important po ng mga failures, struggles, and problems natin sa buhay natin dahil ang biyaya po ng Diyos ay sufficient sa ating mga kahinaan. Ibig sabihin, sapat. Ibig sabihin, ito pong mga kahinaan na nararanasan natin, kahit nararanasan natin yan, ang Diyos pa rin yung tumutulong sa lahat ng bagay. Si Paul po, katulad ng sinabi ko sa Bible, siya ay maraming mga experiences na magaganda talaga. And hindi mako-compare sa mga naranasan natin. Tulad ng sabi ko sa inyo, nakapagtayo si Paul ng maraming mga churches.
Nagpe-pray sa mga may sakit at gumagaling, kahit sa mga patay, nabubuhay na mag-uli yung mga napagpe-pray niya. Pero tignan nyo, bukod dito, sa 2 Corinthians din po, ay pinakita na si Paul dinala, di niya daw alam kung ito ba ay panaginip lang or vision, pero sabi niya, nakarating daw siya dun sa 3 langit. Mamaya natin pakita. Nakarating daw si Paul sa 3 langit. Ano yung 3 langit? Ano yung himpapawid natin ngayon? Yan yung sky, di ba? Tapos kung nasaan ang mga sun, moon, stars at iba pang planets, yan yung galaxy. Okay? At 3 langit, yun po ay lugar kung nasaan ang Diyos na buhay. Naintindihan mo natin? So ngayon, si Paul, sabi niya, nakarating daw siya dun sa lugar na yon. At meron siya mga nakita dun na hindi niya pwedeng ikwento sa iba. Pwede pong ang pag-iisip ni Paul ay mas magaling siya sa kung sino man na mga Kristiyano na nabubuhay nung unang panahon na yon. Kung ikaw ba maka-experience ng isang bagay na unbelievable or parang masasabi natin may great experiences ka na hindi nararanasan ng iba, minsan ang tingin natin sa sarili natin, mataas tayo kaysa sa iba. Tama ho ba? Minsan yun ang feeling natin. Pero at times, ayaw ni Lord iparanas sa atin, o gusto natin din na maranasan natin yung mga bagay na yun, pero hindi natin nare-realize bakit din hindi pinaparanas sa atin ng Panginoon. Yun po ay para mapag-ingatan din ang ating mga buhay. Pero yun, di ba? Kahit tayo nga sa panahon na to, kung nag-pray ka ng mga patay, tas nabuhay na mag-uli, ano mangyayari? Hahabulin ka ng mga punerarya, di ba? Yun ang mangyayari ngayon. Pero at that time, kay Paul, sa mga pinag-pray niya, gumagaling, lahat nabubuhay, nakakapagtayo siya ng churches, hindi humalabo na kumatok ang pride sa kanyang buhay. Ngayon, nasabi niya po ang ganito sa verse 7 ng 2 Corinthians chapter 12. Pwede niyo po akong sabayan sa pagbasa? 1, 2, 3, go. Ngunit upang hindi ako magyabang sa dami ng kamangha-manghang mga bagay na nasaksihan ko, ako'y binigyan ng pahirap sa aking katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako. At nang sa gayoy, di ako maging palalo. Tignan niyo po, alam natin, walang kapangyarihan ang dyablo pagkaharap niya ang Diyos na buhay. Dahil si Satanas ay hindi Diyos. Huwag ho nating isipin na kalaban ng Diyos si Satanas. Hindi ho. Kasi bakit? Oo nga, evil si Satan, pero hindi siya maiko-compare na parang ka-level siya ng Diyos. Kaya nga, our God has no rival. Alam niyo yung kantang, You have no rival, you have no equal. Yun si God. And si Satan, magagawa niya lang, laging magsabi kay Lord, Lord, eto ba? Bibigyan ko ba to ng problema, ng pagsubok? Kaya in the Bible, there is a person called Job na lumalapit muna si Satanas na sabi niya, Lord, kaya mo lang naman ano yan, kasi pinagpapala mo, kaya faithful sa'yo. Kaya nandiyan yan ngayong linggo kasi okay naman yung buhay niyan Subukan mo ngang tanggalin to, alisin to sa buhay niya. Ganun si Satan. And may time pala sa buhay natin, pinaparanas talaga ni Lord yung mga bagay na nararanasan natin, pains, sufferings, hindi po para pahirapan tayo ng Diyos o kaya natutuwa ang Diyos, nahirapan, hindi ho. Tingnan niyo yung sabi ni Paul, nang sa gayoy, hindi ako maging palalo. Ano yung palalo? Magmataas. Para hindi ako magmataas. Kasi po lahat ng tinataas ang sarili nila, ano nangyayari? Bumababa. Bumabagsak. Si Satanas ho, siya yung anghel na gusto niyang ihalin tulad ang sarili niya o pantayan niya ang Diyos.
ang description po ng Bible sa Book of Daniel and Ezekiel kay Satan, siya po yung angel na kung saan kung meron mang liwanag, siya yung pinakamaliwanag. Di ba? Nako-compare natin ang liwanag ng ilaw saan? Sa lumens. Di ba? Ngayon, kung merong mga iba't ibang angel sa langit, si Lucifer, siya yung pinakamaliwanag. Bago po maging Satanas, ang pangalan niya, siya ay tinatawag na Lucifer. Ibig sabihin, morning star. And sa kanyang splendor na yun or glory, ang description din, ang katawan niya daw ay balot ng lahat ng klase ng instruments. Di natin ma-imagine, ano? Parang saan yung drums doon, saan yung keyboard, yung bass, pero yun ang description ng Bible kay Satan or kay Lucifer. Na gusto niyang pantayan ang Diyos. Gusto niyang itaas ang sarili niya. And ano pong nangyari sa madaling salita kay Lucifer? Siya po ay binagsak. Kaya dito natin makikita ang quality ng Diyos na pinaglilingkuran natin at ang quality na meron si Satanas. Si Satanas gusto niyang itaas ang sarili niya, ang Diyos nagpakababa. Hindi na natili ang Diyos sa kanyang trono, kundi sinugo si Jesus Christ. Para ano? Maging tao. Maipakita ang kapagpakumbabaan ng Diyos. Inabot tayo ng Diyos, samantalang tayo ang may kasalanan sa Diyos. Nakuha ho natin? Parang ganito yun, no? May kasalanan sa isang tao, ayaw mong lumapit sa kanya kasi siya naman nagkasala sa iyo. Tama ba? Di ba ganon? Hindi ako lalapit dyan. Siya naman yung may kasalanan dyan. Dapat siya mag-sorry sa akin. Tama ba? Yun ang parang ganon, yung mapipicture natin. Pero ang Diyos ang lumapit sa atin. Kaya we have the celebration called Christmas. Ang Diyos ang umabot sa bawat isa sa atin. Ayaw ng Diyos na magmataas ang niisa man sa atin, na masabi dito man, mga atin sa church, siguro ako, eto ako. Tas yung katabi ko, eto lang. Yan, mga ganyan. Mas mataas yung level ko sa kanya. Ayaw ni Lord na i-compare ang sarili natin sa iba na nandito. Amen? Once we compare ourselves sa iba, pwede kang magmataas. Pwedeng maipakita mo na, ako nakakaranas nito, sila hindi. Amen? Kaya, may mga nararanasan tayo at times sa ating buhay. Hindi natin alam ba't hindi mawala-wala. Kahit nakailang pray ka na doon, nakailang sabi mo, Lord, nawa po mapagtagumpayan ko to. Nawa, Lord, tong kahinaan ko na ito. Magkaroon ng solution. Magulat ka, bakit hindi nangyayari? Perhaps God is working dahil may something. Ano yun? Ayaw niyang mapalayo ka sa Kanya. Imaginein mo ang buhay mo, kung lahat ng bagay nasa sayo na, may immortality ka, may beauty ka, may money ka, wala ka ng ibang kailangan, do you still need God? No. Amen? Kasi nasa iyo na lahat eh. But we don't have everything because we are not God. Kaya tayo lumalapit sa Diyos dahil kailangan natin siya sa buhay natin. Amen? Ang biyaya niya po ay sagana sa ating mga kahinaan. Again, number 1, basahin ulit natin yun. 1, 2, 3, go. God's grace is sufficient in your weakness. Number 2, kita natin, struggles are opportunities of growth.
Ang mga struggles na nararanasan natin, pagkakataon po ito para lumago tayo, para matuto tayo. Hindi ko lang alam kung natututo tayo pag nagkakamali tayo. Natututo ka ba kapag nagkamali ka? O paulit-ulit mo lang ginagawa yung pagkakamali, tas hindi ka na natututo? Alam nyo, may nagsabi, isang vlogger, sabi niya, ang description niya daw ng insanity is doing the same thing all over again, expecting the same kind of result. Parang nag-fail ka na nung una, parehas na parehas yung pagkakagawa mo, expecting a different kind of result. No, na kung saan, ginawa mo na nung una, alam mong nagkamali ka, tapos gagawin mo ulit. Tapos mag-e-expect ka na iba yung magiging resulta sa ginawa mo. Which is, hindi naman tama. Kailangan nag-i-improve ka in every struggle ng buhay mo. Kaya ako po nakwento sa inyo yung struggle din ni Thomas Alva Edison dahil ilang beses siya nag-fail sa kanyang buhay. Ilang beses siyang nagkukumpuni ng materials para dun sa light bulb para mapailaw, pero walang nangyayari. Pero until such time as at mangyari yung pag-ilaw ng light bulb, doon lang siya nakita niya na every step of the way pala, every failure, may matututunan ka para lumago ka, para mangyari na ma-achieve mo yung goal sa buhay mo. Hindi ko po alam kung meron kayong tinatawag na underdog story na alam sa Bible. Pag sinabi pong underdog story sa Bible, ito yung parang, yung kalaban nila, greater sa sarili nila, tapos hindi basta-basta madaling ma-face yung kalaban. Kumbaga, parang imposibleng manalo, pero sa huli, nanalo. Meron ba kayong mga kilalang ganon? Di ba? Pwedeng familiar kayo kay David, tama ba? Nilabanan niya si Goliath. Anong gamit niya? Bato, tsaka yung tirador niya, di ba? Yun yung madalas na alam natin. But actually, gusto ko naman sa inyo i-share yung isa sa mga favorite ko rin na lesson or underdog story. Di kayo siguro familiar dito, no? Pero ito yung story ng best friend ni David. And anak po siya ni King Saul. Bago si David naging hari, ang una muna pong hari ay si King Saul. At si King Saul, meron siyang anak. Next natin. Ang pangalan niya po ay Jonathan. And si Jonathan po, he was a brave warrior. He was a humble prince. Parang sa kanya, pagdating yung pagkahari, parang sige ko, si David yun, siya na. O siya yung anointed ni Lord, siya na. But this time, si Jonathan po, kumalaban po siya ng 20 na tao. Hindi ko alam kung mananalo kayo sa labanan o iniisip nyo kung mananalo ba kayo sa labanan kapag kaharap nyo 20 tas ikaw lang. No? 20 na tao. Parang ganito. Basketball tayo, 20 versus 1. Tingin nyo, sino mananalo? Diba? Yung 20, tama ba? Kahit pa si Michael Jordan yan eh. Diba? Kung kalaban niya lahat, sina Shaquille O'Neal, LeBron James, Kobe, lahat ng yun, magagaling. Baka talo pa si Michael Jordan. And kakaiba itong story na to, kasi po, sa buong Israel, sa buong army ng Israel, sabi po sa 1 Samuel chapter 13, verse 22 hanggang 23, sina Saul at Jonathan lamang ang may tabak. Isa man sa mga kasamahan nila, walang dalang patalin. Tingnan nyo, no? Nasa labanan sila, pero dalawa lang ang merong dalang espada. For sure,
kung lalaban kayo, ang dami ng mga kalaban nyo, lahat sila armado, tas dalawa lang yung merong patalim, parang makikita natin, talunan na. Bakit pa ako lalaban dyan? Talo na. Kalaban po nila, mga Philistines. Alam naman natin kung saan galing si Goliath. Saan po? Sa Philistines army. Anong sabi sa verse 23? Samantala, binantayang mabuti ng mga Filisteo ang daanan papuntang Mikmas. At tignan niyo po ito, verse 1. Pwede bang sabay-sabay nating basahin? 1, 2, 3, go. Isang araw, lingid sa kaalaman ng kanyang ama, sinabi ni Jonathan sa tagadala niya ng sandata, sumama ka sa akin at liligid tayo sa kabila ng kampo ng mga Filisteo. Tignan nyo, no? Alam mong dalawa lang yung espada nyo, tapos ang sinabihan niya, yung tagadala niya lang ng sandata, tsaka armor. Pati yung yung pana. Tapos, si Jonathan, siya pa nag-initiate. Siya pa yung nagsabing, tara, pumunta tayo doon. Si Jonathan din, actually, intentional pagdating doon. At innovative. Again, biruin nyo, may time sa buhay natin, parang tayo si Jonathan. Meron lang tayo ng mga bagay na kukonti. Na talagang meron lang tayo. Pero anong gagawin natin sa bagay na meron tayo na yun? Meron tayong letter I na pag-uusapan ngayon. 3 I siya na kailangan ma-develop sa buhay natin. Ano po yun? Unang I, initiative. Pangalawa, intention. Pangatlo, innovate. Kailangan, una sa lahat, meron tayong initiative. Bakit? Okay, sa labanan, hihintayin mo ba na, ay, 2 lang espada natin, hintayin na lang natin na sumugod sila dito, matalo tayo. Ganun, ba sa labanan? Okay, halimbawa ganito, alam mo na deadline na ng utang mo at bayaran na. Hintayin mo na lang ba? Okay. Hintayin natin dumating yung maniningil. Ganun lang ba? Wala ka man lang gagawin na initiative para mabayaran yung utang? Anong meron si Jonathan? At lalaban po siya sa mga Philistines. Pupunta siya mismo sa kampo ng mga Philistines. Isang espada lang. Sometimes ganun ang buhay natin. Pero we must be intentional. Ano yun? Pwede mong isipin, ay, sige, may naiisip ako may initiative ka. Pero, sige, kayo na lang gumawa. Kasi baka mamaya, baka, alam nyo naman, 2 na nga lang espada natin. Pag natalo ko, wala na. Wala nang susunod sa tatay ko. Di ba? Pwede niya sabihin na, wala na ring espada, isa na lang. Si Saul na lang merong espada. Hindi niya sinabi na, okay, halika kayo dito, punta kayo sa akin, ito gagawin niya, pupunta kayo doon sa kuta ng mga Filisteo. Hindi niya sinabing ganon, kundi anong ginawa ni Jonathan? Tara, punta tayo doon. Intentional si Jonathan. Yung problema kong ito, parang ganito, hindi ko iaasa sa kapitbahay ko, sa kaibigan ko, sa magulang ko, sa kapatid ko. Ako, magre-resolve nito. Ang problema sa atin, siguro madalas, nakakalimutan natin na si Jonathan, of course, nagtagumpay siya dito sa laban na to, pero hindi dahil sa galing niya, hindi dahil sa, okay, may initiative siya, intention siya, lahat ng yan.
Pero lahat yan stepping stones lang kasi talaga eh. Unless na hindi mo gagawin sa buhay mo, hindi mo mararanasan yung biyaya ng Diyos sa kabila ng steps ng lahat ng ginawa mo. How many of us sa panahon na ito nag-i-initiate sa mga problema natin? May ginagawa ka sa problema mo. Yung hindi mo rin tinataguan, hindi mo inuurungan. Yung talagang hinaharap mo. Alam niyo, nagulat ako kasi recently lang, 3 days ago, napabalita doon sa TV, sa CNN, sabi, sa panahon daw ngayon, globally, dumarami daw ang mga lalaki na tumatanda ng single. Sa ngayon yun kaya huwag kayong magtaka bakit ang daming AFAM, pupunta ng Pilipinas, di ba? Matatanda na, pupunta ng Pilipinas para mag-asawa ng Pilipinang medyo bata-bata pa, di ba? Alam niyo ba yun? Maraming lalaki pala tumatanda na single. Bakit? Kulang sa initiative ang marami. Naghihintay sila na sila ligawan ng babae. Yun ang nangyayari. Hindi sila yung lumalapit. Hindi po yan sa Pilipinas sa buong mundo. Okay? Intentional. Intentional ba tayo talaga sa mga ginagawa natin? Desidido ba talaga tayo sa mga sinasabi nating pagbabago o gusto nating mabago sa buhay natin? Marunong ba tayo mag-innovate? Sa kung anong meron tayo, kaya ba nating gamitin kung anong meron tayo para sa ganun, marisolba yung problema natin? Si Jonathan, meron lang siyang isang espada. Anong gagawin niya sa espada na yun? Tatago lang niya? Para di makuha ng iba? Sasanla niya ba? O ano bang gagawin niya dun sa bagay na meron siya? Sa Pilipinas po ngayon, dalawa ngayon ang talamak at marami na inaasahan ng mga tao. Ano po yun? Ayuda at sugal. Umaasa na lang ang maraming Pilipino sa bigay ni mayor, bigay ni chairman, bigay ng kamag-anak sa ibang bansa. Tapos sa totoo lang, gagawin lang nila doon sa nakuha nila, ipang susugal din. Kaya ano mangyayari? Mauubos, magagalit si Mrs. Ano pang mangyayari? Kung meron kang utang, ang ginagawa ng iba, mangungutang din. Hindi na resolba yung problema. Nagkaroon din ng utang. O kung ano nangyari, okay, umutang man, lilipat ng bahay, di ba? Hindi na resolba ang problema. Hindi intentional ang marami. Kung may problema tayo, kailangan harapin natin. Amen? Hindi kailangan magsama ka ng marami sa problema mo. Hindi mo kailangan isama tatay mo sa problema. Kung anong kaya mong gawin, yun ang gawin mo. Amen? Maging innovative ka. Ano yung bagay na meron ka na po pwedeng magamit mo para sa ganun, magtagumpay ka. Dahil, tignan niyo po ito, next slide, verse 4. Ang sabi po, ang magkabila ng daanang binabantayan ng mga Filisteo ay mataas na bato. Ano pong ang sabi? Boses ang tawag sa isang panig at Sene naman ang kabila. Alam niyo po sa Bible, walang mga aksidente na words. Lahat ng mga nakalagay na words dyan, may reason, may dahilan. Hindi pwedeng nilagay lang, okay, hindi na pinangalanan. Pwede naman ganun, di ba? Basta, dalawa lang na ano. Pero tingnan nyo, no, pinangalanan dahil merong gustong ipahatid na mensahe ang mga sumulat. Ano pong ibig sabihin ng
boses na ito. Hebrew word. Next slide. Sabihin, slippery. Madulas. Sene, thorny. Matinik. Parang ganyan ang mga problemang kinakaharap natin. Anong meron kapag slippery? Kailangan ba mabilis ka maglakad o tumatakbo ka? Hindi. Kailangan maingat ka. Kasi pag nadulas ka, pwedeng madisgrasya ka. Una ulo. Di ba? Pwedeng ganun. At kung thorny ang dinadaanan, pwedeng masaktan ang paa mo. Ganyan inilalarawan ang mga problema pa rin natin sa ating buhay. Hindi madali. Hindi po kasi pinangako ng Diyos na kapag ikaw ay nagkaroon ng malapit na relationship sa Kanya, mawawala lahat ng problema mo. Pero isang pangako ng Diyos, sasamahan niya tayo sa lahat ng yan. Amen? Ngayon, tignan niyo po, verse 6, 1 Samuel chapter 14. Sinabi ni Jonathan sa tagadala niya ng mga sandata, pumunta tayo sa kampo ng mga Filisteyong ito. Natitiyak kong tutulungan tayo ni Yahweh. Tignan niyo, no? Si Jonathan, he does not rely on what he has or what he can do. Anong sabi niya? Natitiyak ko, tutulungan siya nino? Hindi ng tatay niya, hindi ng mga ibang kakilala niya. Sino ang tutulong sa kanya? Ni Yahweh. Ito po yung pangalan ng Diyos na buhay in the Old Testament. At walang makakahadlang sa kanya. Pagtatagumpayin niya ang Israel sa pamamagitan ng marami o ng kakaunting tao. Huwag natin pala isipin ang tagumpay nasa dami lagi. Kasi pwedeng magtagumpay kahit konti. Amen? Huwag mong isipin na konti lang yung pera mo, hindi ka pwede makapag-start ng business, nakikita ng libo-libo. Dahil meron pong ako nakita noon sa Jessica Soho, taga Batangas sila, nakalimutan ko, basta San something yun, yung lugar na yun sa Batangas. Hindi ko alam kung San Isidro ba yun, San Pedro, hindi ko alam, basta doon, Batangas. Ang nangyari po, ay merong mag-asawa na nagpapatayo ng bahay. Kaya lang, hindi po talaga sila ganun kalaki yung kinikita nila sa mga trabaho nila. Tapos nagkaroon ng pandemya, di ba? At alam niyo po, sabi nila, 5,000 na lang yung pera natin. May nagsasabi sa kanila, itaya mo na lang yan. Para kung baka sakali, di ba? Pwedeng ganun nga rin nasa isip natin. 5,000 na lang pera nila. Ang naisip nung asawa nung lalaki, tara gumawa na lang tayo ng siomay. Kasi yung lola ko, meron siyang recipe. Try natin. Gumawa silang siomay. Sa madaling salita, after 2 years, napagawa na nila yung bahay nila, tapos 5 na po na stall yung meron sila. Milyonaryo na sila. Sabi nila, marami yung mga nagsasabi, kapitbahay namin, sinuswerte daw po kami. Sabi lang namin, sa siomay yun. Paano ba naman? Dinisclose nila. Sabi nila, sa isang araw daw, mahina daw ang 3,000 nakita. See? Daig mo pa yung nagtatrabaho sa office. Try nyo tanongin din minsan, kahit yung mga nagpipishball dyan. Tinanong ko nga yung nagpipishball dyan sa may High Mart Sir, magkano kita nyo isang araw? Sabi nila, mahina po, 2,500. Yun Mababatingin natin, pwede. Pero sa kung anong meron sila, nagagamit nila. Amen?
Kaya tignan natin, ano ba yung sitwasyon natin? May initiative ba tayo sa mga pinagdadaanan natin? Ginagawan ba natin to ng paraan? Inaasa pa ba natin sa iba o tayo na nagre-resolba? Kasi pwedeng magreklamo rin si Jonathan, bata pa ako, tatay ko na lang. Di ba? Siya naman hari eh. Dapat nga siya nandito eh. Pero hindi niya ginawa yun. Tingnan niyo nangyari. Verse 13 to 14. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Nagmamadali siyang umakyat sa matarik na bato at sinalakay ang mga Pilisteo. Bumabagsak ang bawat makaharap niya at ang mga ito'y pinapatay naman ng tagadala niya ng sandata. 20 ang napatay nila sa pagsalakay na iyon sa may kalahating ektaryang pinaglabanan nila. So tignan nyo. 2 versus 20. Nakayanan nila yon. Tapos isa lang espada nila. Walang imposible kay Lord. Amen? Even in the most dire circumstances ng buhay natin, kung nagkaroon tayo ng initiative, intentional tayo, nag-i-innovate tayo sa kung anong pwede nating gawin, we believe sasamahan tayo ng Diyos. It is possible na yung victory natin nasa pag-initiate lang natin ng isang bagay. Na pwedeng iniisip natin, imposible yan, alisin na natin sa plano natin yan. It is possible na si Lord pwedeng kumilos kahit hindi nagme-make sense o hindi logical o rational ang isang bagay. Kasi hindi natin makukulong ang Diyos sa rationality or logical na pag-iisip natin. Kasi marami sa mundong ito na hindi naman talaga nagme-make sense. Ang hirap i-explain. At ang Diyos, kumikilos, hindi mo siya makukulong sa 3-pound brain mo lang. Kaya niyang kumilos beyond what you expect. Amen? Kaya kahit si James po, James chapter 1 verse 2 to 3, nagsabi ng ganito sa mga Christians. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Kung walang pagsubok, tatatag ba ang pananampalataya? Hindi. Ang pagsubok, yun yung nagiging pamamaraan para mas lalong kumapit tayo sa Diyos. Lord, sa pagsubok kong pinagdadaanan na ito, tulungan mo po ako. Lord, ikaw yung makatulong sa akin para magtagumpay. And alam natin, kahit na meron tayong pains na nararanasan, may purpose si Lord. Ito ang number 3. God has a purpose in every pain. May purpose si Lord. Bakit ka nasaktan? Bakit ka nabasted? Bakit ka hiniwalayan? Bakit hindi natuloy ang pag-alis mo? Bakit hindi natuloy yung kontrata mo? Bakit ka nasipa sa trabaho? Bakit yung pangarap mo hindi natupad? Bakit may inalis si Lord sa buhay mo? Because there is a purpose. Hindi man natin na-imagine yun agad-agad dun sa situation natin na yun, o currently, nakatingin lang tayo minsan lagi dun sa kung ano nangyayari sa atin. And sometimes, biniblame natin yung kung sino-sinong tao. Ikaw kasi, ganito, ganyan, ito'y ginawa nyo, kaya ako nararanasan to dahil sa inyo. Pero hindi natin nare-realize pa sa panahon na yon yung purpose ng bagay na naranasan natin until such time that we can see everything na nagme-make sense kung bakit. Example ko po dito ay story ni Joseph. Sino po nakakilala kay Joseph? Si Joseph po,
ay isa sa 12 na anak ni Jacob. So from Abraham, anak niya po si Isaac. Si Isaac, anak niya si Jacob. And si Jacob, meron po siyang 12 na anak. Pero yung 10 niyang anak niya po yun dun sa tinatawag o pangalan Leah. At yung Leah po na ito, na napangasawa ni Jacob, actually nadaya kasi siya ng father-in-law niya. Kaya niya lang napangasawa yun. Si Jacob po ay nagtrabaho ng 7 years para dun sa bunsong anak ng father-in-law niya na si Rachel. Dahil yun talaga yung mahal niya, yun yung gusto niya. Pero dinaya po siya. Kinaumagahan, after ng wedding, dahil nga wala pang ilaw nung unang panahon, nakita niya si Leah yung napangasawa niya. Sabi niya sa father-in-law niya, dinaya mo ako. Dito kasi sa tradisyon namin dito, kailangan kung hindi pa kasal yung panganay, yun muna yung makasal. So anong ginawa ni Jacob? Dahil mahal niya si Rachel, nagtrabaho ulit siya ng another 7 years. At napangasawa niya nga si Rachel. Pero dahil siyempre favorite niya si Rachel, ang pinagpapala ni Lord yung hindi favorite, si Leah. Nagkaroon ng anak si Leah, 10. Tapos, unang anak ni Rachel ay si Joseph. Siyempre, kapag galing dun sa talagang mahal mo, tas may anak kayo, pinagginawaan ni Jacob. Kita niyo yan? Makulay na robe. Pinatahian niya ng colorful na robe na yan si Joseph. Siyempre yung mga 10 nagsiselos, Ikaw naman, bakit siya ginawan mo? Kami, kasama mo kami, nagtatrabaho kami, tinutulungan ka namin, di mo man lang kami i-appreciate. So, meron, si Joseph, nakapanaginip siya one time na mga kapatid niya lumuhod sa harapan niya. Siyempre, at that time, hindi pa nagme-make sense lahat bakit ganun. Until such time, na kung saan dahil sa jealousy ng mga kapatid ni Joseph, ang sabi ng mga kapatid niya kay Joseph, Joseph, tara, punta tayo sa ganitong lugar, labas tayo. Nag-usap-usap pala yung kapatid nila, ni Joseph, na itulak sa balon. Tinulak nga nila sa balon si Joseph. Tapos nung may dumating na mga Midianites na magbebenta ng mga slaves, kinuha nila si Joseph at binenta. Yung cloak ni Joseph, ginawa nila yung blood ng sheep, saka wolves, nilagyan nila. Pag uwi nila sa bahay, sabi nila kay Jacob, Father, ito na lang po nakita namin sa kay Joseph. Baka patay na siya. So syempre, favorite niyang anak, umiyak, umagulgol si Jacob. Pero hindi niya alam, binenta pala sa Midianites si Joseph. So, anong nangyari po? Dinala sa Egypt si Joseph dahil at that time, ang Egypt po ay superpower or masasabi nating empire. And sila talaga iba yung civilization nila, very advanced kung ikukumpara sa iba. Pero sa lugar ng Egypt, hindi po mataas ang level sa society ni Joseph. Si Joseph po, dun sa Egypt, ay isang slave. Alipin. So pag sinabing alipin, ikaw yung pinakamababa sa society. At nagtrabaho po siya kay Potiphar na isang officer dun sa city. Tingnan nyo, nakaranas si Joseph ng abuse, pwedeng verbal and physical abuse sa mga kamag-anak niya mismo. Pagdating sa Egypt, dahil isa kang slave, hindi malabo na maranasan mo ang verbal and physical abuse. And kahit din yung asawa ni Potiphar, alam niyo po, tinangkang rapin si Joseph. Pagsamantalahan. Pero si Joseph nakatakas, naiwan yung balabal niya, sinumbong nung asawa ni Potiphar,
binaligtad yung situation. Nakulong si Joseph. Sa kulungan, na-meet niya yung nagsiserve ng pagkain kay Pharaoh. Pharaoh, ibig sabihin, siya yung hari. Tapos nakita niya rin doon yung nagsiserve ng tubig or wine, inumin man, kahit ano yun, na inumin kay Pharaoh. May mga panaginip sila, ininterpret niya, mamamatay o papupugutan ng ulo ni Pharaoh, yung nagsiserve ng pagkain at yung nagsiserve ng wine or inumin, yun ang mabubuhay. Ngayon, dumating po ang time na siyempre nakakulong pa rin si Joseph sa Egypt. But at that time, merong dream si Pharaoh na hinahanapan niya ng interpretation. Talagang lagi, pag natutulog siya, yun yung panaginip na pumapasok sa isipan niya. So, pinatawag niya lahat ng matatalino, lahat ng magician, lahat ng mga wise men, lahat ng mga, kung ano man, mga iba't ibang tao na talagang pwedeng mag-interpret ng dream. So, syempre, hindi mo basta papaniwalaan ang isang tao, di ba? Basta, ay, ganito yan. Pharaoh, oy, mahal na hari, ito ibig sabihin yan, di ba? Pwedeng, lahat, kahit sino man yung prominent na tao, hindi ibig sabihin nagsalita sila nun, yun na yun, di ba? So, meron pong extra biblical sources, katulad ng Book of Jasher, na kung saan nagsasabi na si Pharaoh, kaya niya nakita na si Joseph talaga yung nagsasabi ng totoo, kasi kapag galing sa ibang lugar, ang isang tao or representative siya ng hari, ang isang Pharaoh po pala, meron siyang alam na 70 languages. Again, ilang languages? 70. At yung papalapag po or hagdanan papunta dun sa throne ni Pharaoh ay 70 na steps. Okay? And ang nangyayari po, pagkakausapin ni Pharaoh ang isang tao, para niya i-meet yun, bababa siya ng 35 steps. Kada step, magsasalita siya ng lingwahe. Tapos yung another person din, para makipag-usap sa kanya, face to face, magsasalita rin ng 35 languages. So sa madaling salita, ang nangyari po, si Joseph, siya yung nakapagsalita kay Pharaoh ng 35 languages. At nag-meet sila sa gitna. So just imagine, a slave, papaniwalaan ng Pharaoh. Bakit pinaniwalaan ang isang slave? At ang mga wise men, magicians at iba pa, hindi pinaniwalaan. Kasi imposible na ang isang slave makaalam ng 35 languages. It's a miracle. Kaya, ang nangyari, nung si Joseph ngayon, na-explain niya kung ano yung dream ni Pharaoh at yung dream pala na yon magkakaroon ng 7 years na famine sa Egypt at sa buong mundo. Sabi ni Pharaoh, ina-appoint niya na si Joseph bilang second in command sa buong Egypt. Walang ibang makatataas sa authority ni Joseph kundi ang Pharaoh lang. So naintindihan natin ngayon, ano? Ba't nga pala pinaniwalaan si Joseph na gano'n? At ito na ang nangyari. From Canaan, ang mga kapatid ni Joseph, dahil nagkaroon nga ng famine sa buong mundo, pumunta na po sila ng Egypt. And yung famous verse na pwedeng siguro alam natin sa Book of Genesis, bukod sa Genesis chapter 1, na let there be light, or God created the heavens and the earth, no? At Genesis chapter 1 verse 3, na let there be light, ay yung Genesis chapter 50 verse 20. Ano po nakalagay doon? Sabi niya sa mga kapatid niya, masama ang inyong ginawa sa akin. Subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan. At dahil dooy naligtas ang marami ngayon. Yung mas malinaw pa po na story nung time na yan,
ay makikita natin sa Genesis 45, verse 4 to 5. Tingnan niyo, sabi sa kanila ni Joseph, lumapit kayo, sabi ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid, na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Nanlaki siguro yung mata ng mga kapatid niya. Pero inyo, yung person na binitray nila, that person na ginawa nila ng hindi maganda, inabuse nila, pinagbili nila, anong sabi daw ni Joseph? Hindi niya sinabi na, pinalaki niyo ako na walang tatay, walang nanay. Pwede niya naman sabihin yun, di ba? Tingnan niyo sinabi niya. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag na ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa niyo sa akin. Tingnan niyo to. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. Sometimes, kapag tayo dumaan sa problem, during time ng problem, nagbe-blame tayo sa kung sino-sino. Kung di ako pinagbili ng ng mga kapatid ko na to, dugo sa dugo, hindi ko mararanasan tong slavery dito sa Egypt. Pwedeng ganun yung nasa isip ni Joseph. Hindi ako magsasuffer ng ganito kung hindi lang yun, yung mga taong yun. Pwede magtuturo-turo ka na ng kung sino-sino. Pero after that you've seen how God worked in your life, makikita mo na si God, hindi mo man nakikita paano niya pinagtatagpi-tagpi ang lahat, but God is weaving your story to something great. Something na hindi mo pa ma-imagine ngayon, pero may purpose siya sa buhay mo. 3 A po na kailangan nating tandaan kapag nakakaranas tayo ng pain and suffering. Huwag mong isipin na hindi ka accepted kapag black sheep ka sa family mo, o kaya pag may mga taong lumayo sa'yo, nilayuan ka na nila, iniwang ka nila, huwag mong isipin na ang Diyos, hindi ka na rin niya accepted. Huwag mong isipin na kapag may mga taong hindi tumanggap sa iyo, ang Diyos hindi ka niya tanggap. You are accepted. Amen? Pangalawa, assigned. Pwedeng may assignment si Lord, may pinapagawa si Lord sa buhay mo. Kaya ka nakaranas ng pain and suffering, perhaps merong pinapagawa, purpose si Lord, bakit pinaranas ka niya o pinadaan ka niya sa situation na yan. Baka kapag naranasan mo yan, sa susunod na panahon, at merong instance sa buhay mo na naging successful ka, makikita mo na, kaya pala to pinadaan ako ni Lord dito para alam ko yung solusyon, alam ko yung gagawin. Pag merong mga tao na ring lalapit sa akin. Perhaps may assignment si Lord sa atin. Number 3, ano yun? Able. Can we say it out loud? Come on, 1, 2, 3. Able. Kaya mong magtagumpay sa lahat ng pain and suffering. Kung kaya makikita natin, nagtagumpay si Joseph. Ang buhay po ng slave, alam nyo, hindi biro. Ang slave po, hindi natutulog sa loob ng bahay. Ang slave natutulog sa labas. Kung di ho sila papapasukin ng amo nila sa loob ng bahay, hindi sila pwedeng pumasok. Ang slave, nakabahag lang, nakapaalang. Imagine having that kind of life, mga kapatid. Hindi madali. Painful. Pero kahit maraming pains, may purpose si Lord. Sa kabila ng lahat ng yan, may kayang gawin si Lord sa buhay natin.
Kung kaya nasabi po ni Paul sa Romans chapter 8 verse 28, ang ganito. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Kaya ngayon, lahat ng nangyayari sa buhay natin, masama man o maganda, alam na natin ngayon na merong purpose si Lord sa pinagdadaanan ko. Hindi ko man nakikita ngayon kung ano yon, pero may kadahilanan. Amen? May kadahilanan. Bawat failure, bawat disappointments, may kadahilanan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, batid niyo lahat ng nararamdaman, nararanasan ng bawat isa. Disappointed man sila sa mga nangyayari sa buhay nila. Pero we believe na may purpose sa pain na nararanasan nila. Tulungan niyo sila, Panginoon, sa mga nakaranas ng struggle sa kanilang buhay. Lord, sila po ay lumago. Sila ay mag-mature. Sila ay matuto. At higit sa lahat, maranasan po nila ang biyaya mo sa kabila ng mga kahinaan nila. Lord, sa unang month na ito ng taon, we believe may purpose ka kung bakit din ito po yung mga klase ng turo or sermons na gusto mong ipahatid sa bawat isa sa amin. Dahil alam namin hindi ka patapos sa aming mga buhay. Meron kang plano. Meron kang gagawin sa aming buhay. Salamat po, aming Ama. Binibigay namin sa iyo, Panginoon, lahat ng papuri at pasasalamat. In Jesus' name.